Magandang umaga, magandang araw sa ka-YouTube. Eto na at magluluto po tayo ng chicharon. Ito yung balat. Pinapakita ko dito na yung balat talagang almost wala ng taba dahil machine na linis at nabibili ko to sa regular na tindahan ho dito sa aking lugar sa Vienna, Austria. So, may nabibili din po ganyan sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas po kayo, kaso imported siya. Pero mura kasi ito yung mga ginagamit din po ng mga nagninegosyo sa chicharon. Ito ho yung pinakamabilis na paraan ng pagluluto ng chicharon. Ayan, gagamit po tayo ng thermometer para talagang malaman natin yung eksaktong temperature. Pero importante ho dito ay ang itsura ng balat habang linuluto para makita po natin yung kakaiba at development ng balat habang linuluto at ano yung impact or epekto nito sa ng mataas na apoy, mahinang apoy o mid-range na apoy. Ayan, para kahit wala kayong thermometer ay makikita po ninyo yung progress at mga milestone ng pagluluto sa chicharon. Yan. Papakita ko lang ho dito yung apoy natin na high heat muna para ma-achieve po natin na mataas yung temperature ng mga around 100 degrees Celsius. Yan. Yung 100 degrees Celsius, hindi pa masyadong kumukulo yung mantika. Yung 120 degrees Celsius ay medyo kumukulo na yung mantika ng konti. Nakikita na mga konti-konting bubbles. Yan. So, pagka umabot na ho siya ng 100, mas maganda ho na ilagay na kagad yung balat ng baboy. Ayan. Pinapakita ko lang ho dito yung yung oras. At pagka umabot na ho sa 100 degrees or 110, 120, ilagay na ho ninyo yung balat. Yan. Pagka nakikita nyo na kumukulo or parang nagbabubbles na yung balat, ibig sabihin nasa range na ho siya ng 100 or 100 to 120. So, sa ganitong temperature, pwede nyo na hong ilagay yung balat ng baboy para maluto. Kagaya nito, naging nasa 100 na siya. Pero hindi pa siya masyadong yung sobrang kulo or yung parang hindi masyadong pansin yung maliliit na bubbles na lumalabas. So, pagka ganito ho, mas maganda ilagay na yung yung balat. Dahil pagka naman sobrang late nyo na nilinagay yung balat at sobrang taas na ng temperature, may tinatawag sila na mabibingi yung yung balat dahil parang biglang lutong kaagad niya, magsasara yung mga pores tapos hindi na siya magpa-pop up pagka linuto sa pangalawang luto ng chicharon ng balat. Ayan po, linalagay na ho natin. Mapapansin nyo, di masyado pa siya kumukulo. Pero okay lang ho yan. Mas prefer ko ho ng ganito kasi para mas safe at di mabingi yung balat ng baboy. Ngayon po, kailangan lang ho dito ay nasa tamang level na mantika yung balat. Ibig sabihin po nun ay nakalubog po sana lahat ng balat sa mantika. Ayan. Tapos hindi ko na puputulin yung video dito dahil para makita po nyo yung oras at yung temperature at sana ho mapanood nyo hanggang sa dulo ng video. Ayan. Ito ho yung pinakamabilis na pagluluto ng chicharon na walang bilad. 30 minutes po ang unang luto ng balat. 30 minutes.
mga around 30 minutes yan, around ng 35 minutes to 45 minutes yan, ganyan ho. Depende ho kasi sa balat yan eh. At sa kulay ng balat. Kaya hindi rin ho maganda na mag-set ng milestones or mga kailangang tignan na by temperature or by time. Kasi nag-iiba-iba po yung kailangang temperature at oras. Depende po sa balat. Ayan, pinapakita ko rito na 100 to 103. Hindi pa ho masyadong kumukulo yung mantika dyan. O, tignan nyo. Konting-konting kulo lang ho. Paaabutin ho natin ng 120 degrees yan. So, high heat pa ho siya. Tapos, yung pointers po nga po pala sa balat. Kailangan ho tuyo yung balat bago nyo ilagay. Sana ho, pagkahugas po, tuyuin pa po ninyo ng towel o tuyong-tuyo as much as possible na kahit konting tubig mawala. Dahil pagka may konting tubig po siya na nagiging malabsa or nagiging bubble, masasabing bubble gum eh. Hindi nagdidikit-dikit yung balat. Dahil matagal na naluluto na natanggal lang yung unang tubig sa surface ng balat kaya ho nagdidikit-dikit. So nagiging malabsa yung balat. Kaya nga ho kailangan tuyuin yung balat pagkahugas at bago i-chop po. Yun. Medyo tuyo sana po na kahit i-air dry nyo or i-towel dry nyo ng paper towel yan. Ngayon ho, pinakita ko kanina na yung temperature natin. Ayun. Ngayon makikita ho nyo nasa 120 or 125 yan na temperature na nakikita na talagang kumukulo yung mantika na kasabay ng balat. Ayan. So, ano po ba yung mga kailangan pointers doon? Ulitin ko lang po. Sa pagpre-prepare po ng balat, make sure po na tuyo yung balat. Wala ho talagang tubig na mararamdaman sa surface ng balat, lalo na ho sa side ng taba ng balat. Ngayon ho, kung may tubig pa po, i-air dry po ninyo para ho hindi magdikit-dikit yung balat habang piniprito. Yan, 125. Nasa high heat po yan, pero titignan ho nyo rito yung balat. Ayan. Para bang naging translucent siya, nag-iba yung itsura, parang translucent, parang nag-gelatin yung itsura ho niyan. So tama ho yan. Ganyan ho yung itsura ng 120 degrees, 125 degrees na kumukulo yung mantika. Yan, hindi umuusok yung mantika. Ayan. Tapos yung balat parang nagmukhang gelatin siya, para bang yung mantika pumasok sa loob o kaya yung balat naging translucent ng konti. Ayan. Kasi yung balat puti ho yan para bang yung balat natin sa ilalim ng kamay o sa palad, yan. Yung ganun yung itsura ho, pinkish ng konti. So mag-iiba ho kagad yung itsura. At pagkatuyo yung balat, ayan ho, hindi ho magdidikit-dikit yan. Tapos lalo na pagka high flame na ho na ganyan, 120. Ibig sabihin ho niyan, kumukunat na yung balat na na hindi naman lumalabsa, na hindi siya lumalagkit. Yan. Maluluto siya na hindi lumalagkit, kaya high flame muna. Tapos maya-maya po, after 10 minutes or so,
Siguro minsan dinadagdagan ko pa ng 5 minutes na ganitong temperature, nasa 120, 125. Mas maganda ho kung 125, pero wag nyo pa aabutin ng 130 degrees or 150 kasi uh, magpa-pop up siya prematurely. Parang lalabas yung mga maliliit na butlig na chicharon. Which is minsan normal po yun, pero para maiwasan lang ng sobra na premature chicharon, kailangan po na nasa range lang ho ng 120, 125, 125 to 130. Huwag nyo na ho paubutin ng 130 hanggang 150. Yan. So, eto hong ginagamit ko, parang butane gas lang ho to. Mas maganda ho kasi yung butane gas, malakas ho kasi, mabilis mag-achieve ng temperature. Pero mas kagandahan pagka electric induction or iba pang stove type ay kontrolado yung init. Pero pagka sa electric at induction, kailangan ho talaga naka-maximum po yan. Ayan, nasa 120 ho siya. 120, yan. Or 128. Diyan po pinapakita ko yung itsura ho nung balat at paminsan-minsan po ay ini-steer. Kung mapapansin nyo ho dito, yung balat parang lumulutang na siya at yung balat po ay lumulutang na ho siya at ibig sabihin ho nun, nagkaroon ng konting mga bubbles na, nag-expand ng konti, nabawasan na ho ng tubig. Ito po yung oras ngayon. Mga almost parang 12 minutes na ho yung nakakalipas. Mapapansin nyo ho, lumulutang na ho yung mga balat natin. Dito po makikita ho nyo yung itsura ng balat ho natin. Kumunat na ho siya tapos nagkaroon na siya ng konting mga maliliit na butlig na chicharon, mga bubbles. Yan, mga bula-bula. At nag-iiba na rin ho ng itsura ng kung mapapansin nyo po yung kulay ng balat, nagiging mas browny na siya, brown ng konti, or sinasabi nila nagiging pula na, mas mapula na. Yan, para bang itsura ho niya yung mga sa liempo na pagka pinupirto po natin yung liempo, yung balat natutusta or nagba-brown na nga po. Ayan. Tapos hintayin lang po natin yan na ayan po, papakita po natin ng konti dito yung kung ano itsura ng balat. Kung mapapansin nyo rin po ay lumulutang na rin po siya. Ayan. Malapit na hong hinahanto pagka ganito pong na namumulan na yung balat or nagkakaroon na siya ng kulay ng
pagka brown, ayan, naku, sumobra ho to ng 132, kaya maya maya ay hihinaan ko na lang ho to. Hihinaan na ho natin. Kaya ho makikita ho dito na yung balat, sobrang dami na ng ano, yung mga maliliit na bula sa balat. So pagka umabot ng 130 to 135, yan, ano ho yan, nag-i-start na ho na ano, na mag-bubbles ang balat ho ng baboy. Kaya pagka kasi ho nag-bubbles na yan, hindi na yung part kung saan lumabas yung bula dun sa balat, hindi na ho ulit lalabasan ng bula ho yun dahil ng bubbles, kasi pumutok na nga ho yung mga ibang part ng balat na may moisture na hindi pa uh, uh, pumuputok or nag-i-expand. Yun yung mag-i-expand pagka sa pangalawang luto po natin ng balat. Yan. Yung pangalawang luto po natin ng balat, ano ko lang ho, advance info lang, ay mga around 200 degrees po yun. Yun yung mga, pagka nasa 200 degrees Celsius na po, yung mantika ay umuusok na po siya. At pagka ano talagang makikita yung maraming bula na kahit walang laman ho yung kawali. Ayan. Ito ho, pinapakita ko ho rito na okay na ho yung balat. Medyo namula na ho siya or nag-brown. Tapos may mga bubbles na ho siya na indication na ano, nawalan na siya ng tubig. Also, yung balat ay lumulutang sa mantika, isa ho yung senyales na okay na ho yung pagluluto natin. Maliban dun sa kulay po ng balat at yung itsura ng balat na ano, makunat, yan. So, mapapansin nyo rito, hindi nagdikit-dikit yan. Kasi magdidikit-dikit lang po yan pagka sobrang hina ng apoy sa umpisa, tapos naglabsa na. Para para po bang bigas yan na ano, na sobrang dami ng tubig tapos naluto na siya. Ito ho kasi reverse. Tatanggalin ho natin yung tubig na marami, karamihan, na ay hindi nagpa-pop up yung balat na in a short period of time. Tapos yung mga natitirang tubig sa balat ay matatanggal siya pagka nasa mid flame at low flame na. Yun po. Kasi pagka halimbawa sa umpisa ho, mabilis na apoy, mabilis na increase ng temperature para tumigas yung balat, hindi magdikit-dikit, tapos mawala yung tubig. Tapos yung mid-range to low range na flame po ay ginagawa po nun ay pagtanggal lang po ng mantika, ay ng tubig sa balat, na hindi na nasusunog yung balat o nagpa-pop up or nagbabubbles yung balat, na kahit matagal na luto na huto, dahil nga ho medyo tumigas na yung balat at medyo crunchy na siya, or tawag ho dito, rubbery na ho siya, hindi na ho siya lalabsa dyan kahit na gano'ng katagal pa nakababad yun sa mantika na low flame. Ito ho yung stage na kailangan natin makuha bago ho natin i-low flame. Kasi pagka before sa stage ho na to, tapos linow flame po natin, naku po, magdidikit-dikit po yung balat natin. Magdidikit-dikit po yung linulutong balat. At ang hirap po na maghiwa-hiwalay ng balat ng dikit-dikit na nakababad sa mainit na mantika. Kaya ho, ito ho yung best way na hindi magdikit-dikit, tapos
magkakaroon tayo ng magandang chicharon sa second cooking. Yan po. Tapos eto ho, low flame na po yan. Kung mapapansin nyo, inaano na lang ho na mid-range flame. Inano natin ng 120. Ayan. At binabawasan ko pa lang ho rito yung binabawasan pa po natin dito yung tubig sa balat. Ayan. Parang, kasi yung boiling point po ng water ay 100 degrees. At pagka nasa 100 to 200 ay 100 to 120 ay dun magandang way para mawala ang tubig sa balat. Ginagawa ho natin to kasi para hindi na natin ibilad. Yung pagbilad ho kasi sa araw ay dahan-dahan lang ho tinatanggal ang moisture, ang tubig sa balat. Kaya ho tayo nagbibilad ng sa araw. Ito hong paglulutong ito ay para lang tanggalin natin yung moisture or yung tubig sa balat. Kaya ho, ito yung equivalent ng mga 2 to 3 araw na pagbibilad sa araw o kaya sa air drying na matagal sa pagluluto ng chicharon. So, ito ho yung pinakamadali. Ngayon ho, papakita ho natin temperature, 115 na lang po. Ito yung panahon na low flame na lang talaga, parang almost wala ng apoy huto yung ating talagang sobrang baba na lang ho ng temperature. Ngayon ho, makikita po ninyo lalong nag-brown or namula yung balat. Tapos mapapansin nyo din po na parang lumulubog na po yung balat, parang hindi na siya karamihan nakalutang. Ngayon ho, palubog yung balat. Yun po yung epekto ng low flame dahil ho yung init ay mababa na, so mas less ho yung mga tubig na nagbe-vaporize at kumukulo dahil ho doon yung mga bubbles ho na na-form kanina naglumiit, kaya ho lumubog na rin yung yung mga balat, lumulubog yung balat kasi mas less volume yung na-occupy ng balat, kaya lumubog na ho siya. Yun ho yung sinyales na nasa low flame po tayo. Kaya ho dito sa part 2 na to, dapat ho low flame na ho yan. Pagka ho dumating sa part na mapula na ho yung balat, may nakikita na kayo maliliit na bubbles sa balat, i-low flame na po. Tapos mga around 10 minutes po ulit, 10 to 15 minutes po ulit na low flame. Hayaan nyo lang po na kumukulo ng konti-konti. Mapapansin nyo rin ho rito yung pagkulo ng mantika. Hindi siya sobrang kulong-kulo. Hindi ho kagaya kanina. Kung gusto nyo i-rewind yung video dun sa 120, 128, sobrang kulo ho ng mantika. Ito ho para bang konti-konti yung kulo niya. Kaya ho parang may mga parang nagkasabon siya sa sa surface na maraming bubbles kasi hindi ho aggressive or sobrang lakas ng pagbula ng mantika. Dahan-dahan lang ho yung pagbula ng mantika, pagkulo, at ito ho sinyalis na tinatanggal ho natin yung tubig sa balat ng dahan-dahan. Ayan. Yung pinaka-purpose po nitong unang luto ng chicharon, una po, syempre maluto yung balat, lumambot. Pangalawa po, matanggal yung moisture sa balat. At yung kailangan lang hong pag-iingat dito ay wag magdikit-dikit. Kagaya ho nito, makunat na ho yung balat.
at sobrang kunat na. Pagka ho lumamig to, ay naku, sobrang tigas ho niyan pagka lumamig ho yung balat, pagka pinagpahinga ho nyo, matigas na. So, malapit na ho tayong matapos sa video ho natin. So, eto ho, nasa 100 plus lang ho to, low flame. At mapapansin ho ninyo sa kawali, ayan, 109 lang ho. Mapapansin ho nyo sa kawali na dahan-dahan lang ho kumukulo yung mantika at bumubula at tinatanggal lang ho natin yung mga excess water sa balat para ho pagka sa susunod ho nating video ay yun po yung video ng ating pagluluto po nung mismong chicharon, paano i-pop up ang chicharon. At yun nga lang ho, ano lang ho yun madali lang ho, mas madali ang pag-aalsa ng chicharon kasi sa unang pagluluto po na to. Ito hong unang pagluluto po na to, naku po, sobrang dami kong experiment na nangyari. Kahit na may YouTube video po akong pinapanood din, nahihirapan po ako. Kaya ako gumawa ng YouTube video din ay para makatulong din sa ibang gustong matutunan na magluto ng chicharon na walang bilad, pinakamabilis, pwedeng pang negosyo na pagluluto. Ayan po, kaya ako gumawa. At sana po, wag nyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe. Yan. Kasi pagka sabi nga ho ng kasabihan ng mga YouTuber, mag-like, comment, at subscribe ay sasarap ang luto. at ang di mag-skip ng ads ay lalong sasarap ang pagluluto. Ayan. Kaya ho like at subscribe na po at tulungan na ho natin tulungan niyo po ako na mag-build ng community ng hindi naman professional chef but trying to cook for the family and trying to cook ng masarap para sa mga kaibigan, kapamilya, para sa sarili, pantanggal ng stress. Ayan po. Ngayon po, malapit na ho tayong matapos. At eto na ho ay very, very low flame na lang po to. Almost mamamatay na yung natin, kalan ho natin dito. Nasa around 100 degrees ho yan. Tapos yung balat, pulang-pula na. Parang masasabi na matigas, makunat, tapos lumulutang ho siya nung kanina. Ngayon medyo yung iba lumulutang pero lumulubog na ho siya sa mantika ngayon na dahil nga ho lumihit na at lumihit na yung mga bubbles, yung volume ng balat nag-shrink. Dahil nung nabawasan na ho ng tubig yung mantika ay yung balat ho nabawasan na. Tapos at yung second video po ay sana mapanood nyo rin po dahil ito yung part na kung saan aalsahin ho natin, papaalsahin natin yung chicharon. At eto 50% pa lang ho tayo dito or around 50% pa lang. So yung next video ho yung another 50%. At eto ho iniiwan ko ho na magdamag yan. Pagpapahingahan nyo po ng mga 1 oras yung balat ho dyan. Kahit iwan nyo lang ho yan. Pwede yung pagpahingahin nyo ng 1 oras or magdamag. Pwede rin ho. Basta ho lumamig yung balat, tumigas po siya na parang matigas na parang bato, hindi nyo mababali. Yung iba, syempre hindi po perfect yung luto pero karamihan yun yung mga tumitigas pero yung iba parang kumukunat lang pero matigas pa rin na hindi nababali. Ayun po. At makikita po natin mamaya yan sa video, sa susunod na video po yung paano pag-aalsa. Dito ho ay pinapatay ko na ho yung diyan, yung apoy, yan. Tapos hinahayaan ko lang ho na nakaganyan yan, yung balat. Di ko na ho tinatanggal sa kawali.
At sana po nagustuhan nyo itong video na to. Kagaya ko kanina, sabi nga ng kasaybanan ng YouTuber, ang mag-like, subscribe ay sasarap ang luto. Ang hindi mag-skip nag-ads ay lalong sasarap ang pagluluto. Ayan po. Salamat po at God bless po sa ating pagluluto.